susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. The views and opinions expressed by the host do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views, opinions, and insinuations made by the host, guests, do not reflect those of the show, the management, and the network. Magandang gabi, Pilipinas. Tonight, tensions rise as authorities intensify efforts surrounding the reported search linked to Senator Ronald Bato de la Rosa, stirring questions on accountability, jurisdiction, and political power under pressure. At the same time, a heated debate is unfolding inside the Senate over proposed rule changes that could allow online participation and remote voting, raising serious concerns about transparency, presence, and the integrity of decision-making in the nation's highest chamber. Two major issues. One question is governance evolving or being bent by circumstance. When rules start to shift and pressure rises, the truth becomes even harder to ignore. I am Ox Balyado and this is the PH Insider on TV. Joining us today, the chair of the University of the East Department and the youngest executive director of LGDI, known for his strong advocacy in education reform, innovation, and global competitiveness in Philippine education. Ladies and gentlemen, Professor Eric De La Torres. Good evening, Prof. Good evening, Sir Rox, and good evening to all the viewers of the program. Welcome to the PH Insider on TV. We are joined by our resident political analyst. Siyempre, suking-suki natin. A veteran in the field of political issues known for his bold, direct, and intelligent insights and explanations. Now one of the most in-demand and fast-rising voices in political talks and public affairs discussions. An academician from the University of Santo Tomas and an international relations expert, Professor Dr. Dennis Coronacion. Magandang gabi, Sir Ox. Good Welcome evening. back. Long time no see. Yes. All right. Okay, now let's dive straight into the issues that matter most right now. Kagulo sa Senado matapos mag-walk out ang minority bloc kontra sa umano'y minamadaling pagbabago ng Senate rules para payagan ng online voting sa mga sesyon. Giit ng minority, maraming senador pa ang gustong magsalita at magtanong, pero tila minadali umano ng majority ang pagtalakay sa panukala. Pinagdududahan din ng ilang senador kung konektado ito sa posibilidad na makaboto pa rin si Senator Ronald Bato de la Rosa kahit may kinahaharap itong arrest warrant mula sa ICC. Mainit ding usapin ang timing ng rule change matapos mabanggit ang posibleng kaso laban kina Senators Jinggoy Estrada at Joel Villanueva kaugnay ng flood control controversy. Dahil dito, tuluyang nag-walkout ang ilang senador kabilang sina Mig Subiri, Bam Aquino, Riza Hontiveros, Ping Lacson, Tito Soto at iba pa. Samantala, sinabi naman ni Senate President Alan Peter Cayetano na hindi haharangin ng majority ang motion para mag-adjourn, pero iginit niyang scampered out umano ang minority sa plenaryo. Para sa The PH Insider on TV, Gazi Sarip, DATV. Maraming salamat, Gazi Sarip. Now, let's put the issue on the table. Professors, pag-usapan natin itong balita ni Gazi. Well, apparently, itong isinusulong na online voting is really critical and it's becoming very controversial. That's right. Ano ba ito? Ano bang pananaw natin dito? Ito ba'y isang forma ng modernisasyon na natin masasabi as they push for this online voting in the Senate, or it is some sort of a political survival move? Well, Sige. Okay. in a way, we can call this as the use of technology in the Okay. modern age, of course. Pero na-highlight kasi yan nung kinakailangan, of course, the technology that we're talking about is teleconferencing. The use of Zoom or Google Meet
para sa mga business meetings. Inalaw na to, no, lalo pat nung nagkaroon tayo ng pandemya. Oo. And from that time onwards, naging norm or acceptable na yan na parte ng pag-conduct ng mga ordinary businesses. However, the question here is, bakit kaya hindi, since we are, parang 5 or 6 years away from the pandemic, bakit ngayon lang ito na napag-usapan, ano? So, questionable ang timing. Di ba? Kung kailan alam naman natin na may nagtatago na isang senador at may ilang senador na pwede makulong at maaresto. So, yun ang aking ano dun, ano? The underlying circumstances. That's right. Okay. Prof. Eric, anong punto de vista mo dito sa kontrobersyal na online voting na sinusulong? Diretsuhin na natin, Sir. Sige, Sir. wag na tayo Yeah. magpatumpik-tumpik. Sige. Ang tingin natin dito or ang pagtingin ko dito is this is a safety net. Tama yung sinabi ni Doc Dennis kanina, no, na ang tanong kaya mataas yung distrust, kasi kung titignan natin both groups mataas na yung distrust nila with each other is the timing. Bakit ngayon lang? 5 years ago yung pandemic nandyan, pero bakit ngayon lang nagkaroon ng move to amend the rules basically and to push towards this online and voting and so on and so forth. But my assessment is that this is a safety net in any eventuality na kung saan una yung kay Senator Bato, tapos nakita natin ipinahayag na magkakaroon or kakasuhan na rin din si Senator Jinggoy, susunod din daw di umano si Senator Villanueva. So it has something to do with the voting block in terms of sobrang nipis pa rin din talaga nung 13-11, ngayon 12-11. So maraming mangyari and this would solidify their voting block and maintaining the status quo of the majority kapag inalaw itong ganitong klaseng proseso. Idagdag ko doon sa sinabi na punto ni Prof. Eric, susugan ko yung sinabi niya na tama, very suspicious yung minority bloc because we are anticipating, hindi lang mga senador natin, but the entire Filipino public is anticipating that there will be some senators who will be arrested. And the question there is, and this is going to be, I think, a serious issue on the part of the minority bloc, paano makaka-participate sa mga Senate sessions at makakaboto sa kung sakaling kinakailangang pagbotohan yung mga resolutions, yung mga bills, paano makakaboto yung makasama nila kung sila ay halimbawa nasa kulungan. So I think this is seen as a solution on the part of the minority bloc in anticipation of the fact na may nagtatago sila na kasamahan at may makukulong sila makasamahan. So again, we go back to the problem of numbers game. Right. Oo. And idagdag natin dito, Sir Ox, paano ka tutulong at gagampanan yung trabaho mo kung sarili mo mismo may problema ka at may kinaharap kang kaso? So how would you be able to say that you're doing your job, your function well, kung ikaw mismo sa sarili mo, meron kang kasalukuyang hinaharap na kaso? So, di ba, would that entail or would that constitute a sound judgment or process na kung saan magagampanan mo pa ba na maayos yung trabaho mo? So, yun din yung isang on the other side na argumento na dapat tignan din. Well, I understand that, no? Ako naniniwala ako, yun talaga yun yung mga ilan sa mga pinangahawakan ng minority bloc. Pero yung actuation of them walking out of the plenary, rather than facing the majority in a debate, in a very healthy discussion, let's say, or palitan ng ideya tungkol dito sa proposal ng online voting, anong tingin natin dyan? Para sa akin, tama ba ito? Ako, tingin ko hindi siya tama. Yes, okay. Sana naglabanan ng argumento doon. Yes. Labanan mo hanggang sa huli. Kasi napanood ko yung yung buong plenary session. Ang nire-raise lang naman ni Senator Alan is dalin sa plenary. That's right. Pagbotohan sa plenary. Wala pa sila dun sa mismong argumento na nitty-gritty na parang dama ba, pagbotohan ba. Pero dahil mataas na ngayon distrust,
pumalag na kaagad yung minority at nagkasakitan na ng loob at medyo nagkapersonalan. Ano na, kung makikita mo rin din since last week, yung postura head-on na talaga eh. Yung parang talagang tapatan na hindi na nakakayaan. Pero yung point na gusto kong i-raise dito is, tandaan natin, nung panahon ng impeachment ni Erap, nung nag-walk out, na naging meet siya, na nagkaroon ng EDSA 2 nun, hindi naman nag-walk out yung prosecution panel na galing sa House. Ang nag-walk out yung mga private. Yes. 'Di ba? Kung matatanda natin, pwede yes, nating balikan 'yon. Yes, Pero ito ang nakakalungkot dito, ang nag-walk out is yung minority. Para kang inagawan ng and yung symbolism ko siya parang batang inagawan ka ng candy. So ako sana ipinakita pa rin din nila sa taong bayan na labanan natin 'to, magtagisan tayo ng argumento. Sabi ko with nga, just bakit rules. hindi doon magpalitan ng mga malusog na palitan Exactly. ng ideya? And I have to commend Sir Oxy, Minority Leader Senator Tito Soto. He remained very, very statesman, very professional as compared doon na ang nangyayari, parang nagkaroon ng tyranny of the majority, and to be fair and to be objective in all, yung pa lang naman yung nire-raise ni Senator Cayetano. But I think that the emotions clouded the judgment of, for lack of a better term, na nakaapekto doon sa buong proseso. At hindi nagiging maganda kasi yung tingin tuloy ng taong bayan, lalong nagiging negative yung perception sa Senado. Well, yung nabanggit niya si Senator Soto ni Professor Eric. Nakahanga-hanga. I would like to commend the former Senate President. Yeah. Kasi notwithstanding the fact na medyo talagang tensyonado na yung pagkakataon na yan, but he remained. And in fact, the strategy was he moved for the adjournment, which is tama. Yeah. Para sa akin. Okay. Well, actually, yan nga rin ang gusto ko i-point out, Sir Ox, and Prof. Eric, na yung ginawang pag-walkout ng minority bloc sa Senado, optics-wise, hindi maganda. Tama ka, yung any walkout from a deliberation or from a debate is not really good to look at. It conveys a negative image. Kasi para kang immature, yan may isip ng mga tao, no? Yan ang kultura, general culture ng mga Pilipino. And parang unprofessional nga ang That's dating right. para sa iba. Pero in this specific situation, it seems that the walkout scenario was used by the minority bloc to block the effort of the majority senators to railroad something that is very important. At yun na nga yung pinopropose na measure na dapat yung mga senators who are not physically present should be able to participate. At ang nakita na nga ng minority senators na, may political interest dito yung majority bloc. And according to the Senate rules, na kapag may ganong klaseng motion, it should be discussed, it should be debated upon the following day. Yes. Pero ang gusto Yes, ni Senate President Alan Peter Cayetano, on the same day. Pag-usapan na doon. That the motion was at sa plenary. Yun ang kinasama ng minority bloc. Nakita nila yon as kumbaga man aggressive pursuit of a political agenda. Kaya sila nag-walk out. At ang master stroke na move doon ni former Senate President before he left, because they were only, I think, 12 who remained. Yes, 11 yung, wala si Senator Chis Escudero. He wasn't there. He wasn't there. 10 na lang technically kasi wala si Senator. He was the one who raised na, do we still have a quorum? Yes. Siya yung nag-motion. Kaya tuloy, hindi na natuloy yung, yung session. Alam mo, nabanggit mo yung quorum na yan. Very crucial yan sa marami sa ating mga kababayan. Ano pa sinasabing quorum sa Senate? Kasi in fact, if my memory serves me right, it was Senator Marcoleta who also was trying to, insist na, okay, may quorum pa rin dito, although they left. Pero when the session started, there was a quorum, right? Yes. Pero, maganda rin yung sagot ng former Senate President Tito Soto. Para sa mga kababayan natin, mga prof, ano yung quorum sa Senado? Sir Sige. Dance? Well, based on the Senate rules, a quorum should be majority of all the 24 senators. Okay. So, ang simple majority dyan ay 12
plus 1. So that should be 13. 13. So, nung tama ka, Sir Ox, nung nag-umpisa, kumpleto sila, more than 13 Exactly, pa. yeah. Pero nung nag-walk out, 12 na lang naiwan. Nung umalis pa si former Senate President Tito Soto, naging, I think, 11 na lang, o kung ilan man. Wala nang quorum. Oo. Kasi regardless kung may absent or present ang lahat, it should always be based on 24 majority out of the 24 senators. Perhaps that's the reason why. Okay, yes, please Kaya, go yeah, ahead. kung makikita mo rin din, kaya tumayo si Senator Zubiri, nagbibilang siya. So, in yeah, any yeah. eventuality, Yeah, nakita ko. He was counting. kasi tingin ko, they're about to do the walkout, pero nagbilangan sila kasi, teka, tingin ko, my analysis is that, pag nag-walkout, baka pag naiwan, lalo tayong mayari kasi ipupush nila yan because they have the majority. And nung nagbilangan, binilang nila, kahit mag-walkout tayo, hindi nila makukuha yung numero. So, they proceeded with the walkout. Pero, dagdag ko rin din, yung doon sa pag-walkout nila, it's not just all, tingin ko nag-backfire kasi instead of steering emotions, kasi parang, the optics and the narrative is that, they have the political agenda. But also on the other hand, they want to steer the emotions of the people na parang, may agenda tong mga to eh. Pero on the other hand, yung counter-narrative is, kahit na may agenda, hindi ka dapat umalis. Hindi ka dapat tumayo. Naglabanan kayo at nagtagisan kayo ng debate. Dalawang bagay ngayon yung nakikita sa narrative. Is it because of the lack of, capacity of some senators to counter-argue and the knowledge with regard to the rules and procedures of the hearing, so of the Senate. So, yun yung medyo natatalo din or nakukulangan pagdating dun sa minority kasi despite everything, labanan yung tagisan ng galing at saka knowledge dun sa rules ng Senate. Correct. Actually, with what happened, no, ang tingin ko doon, parang ang naratibo na gusto nilang iparating, that there was indeed a travesty of rules, as it was uttered by Senator Miguel Zubiri. Since you mentioned, naalala ko tuloy, sabi niya, may travesty sa rules na sa Senate. And hence, the integrity of the institution has become questionable now to a lot of people with what's going on, especially to laymen, just like us. Ang tingin natin, ano nangyayari sa Senado when, these guys are, most of them are in fact lawyers and have been in the political world for so long a time, and they're expected to behave, the deportment is supposed to be, a statesman. Sabi po, dati talagang dapat, di ba? Pero anong nangyayari dito at anong tingin natin nangyayari sa integridad na ng Senado? Well, kung usapang integridad ng Senado, no, I think bagsak na bagsak ang integridad. In fact, kung di ako nagkakamali, no, doon sa mga reports ng mga foreign media sa mga kanya-kanya nilang bansa, yung headline o yung headline tungkol sa reports negative eh. Oo, puro pamumuna. At parang nire-ridicule yung Senado as an institution. Ngayon, kung sa domestic setting, ganun din eh. Bagsak din ang imahe ng Senado kasi nga, ang lumalabas, sila ay mas inuuna nila yung kanilang interes. At mayroon pa nga yatang survey na ginawa na parang at the moment, mas nakalalamang pa yung House of Representatives pagdating sa imahe, pagdating sa suporta ng mga Pilipino kesa sa Senado. Yun ang yun ang naging epekto sa imahe ng Senado natin. Okay. Yeah. Okay. Nagkaroon ng nag-shift yung attention ng mga tao sa Senate. Mas lalong pinupuna. Well, of course, yung national attention at saka national traction kasi national yung kanilang position. Pero nag-shift yung diskurso doon sa Senate eh. More importantly, kung nakita natin, mas lalong naging divisive yung pagkakaroon ng personality behind the 13 and the 11. Na alam natin yung 11, yung minority ngayon is quote-unquote administration, pink, and so on and so forth, while the 13 is the, quote-unquote, the Duterte bloc for that matter. So, the politics behind it is personalities basically as well. And mas lalong nagiging divisive yung taong bayan, nagiging nahahati din kasi it becomes a narrative of pro o yung DDH nga at saka DDS. So napupunta yung shift sa
ganung klaseng diskurso instead of pag-usapan yung mga mas importanteng bagay at gawin yung kanilang mga trabaho, legislative work nila. Ito kasi ang lumalabas talaga dito. Ako, ang pananaw ko talagang wala nang, sorry for the term, no? I mean, for lack of better term, I'd like to use the word delikadesa. Nangingibabaw yung personal biases over doon sa mandato nila bilang mga senador. The Senate has to act upon the issue with prudence, with, alam mo yun, papel nila ang ginagampanan bilang mga senador, hindi yung political leanings. Pero dito kasi, it's very obvious na ito'y bangayan ng dalawang nag-uumpugang klase. No? Yung maka-administrasyon at saka laban sa dating administrasyon. Tama ba, Yeah. Professor? I agree with you, Sir Ox, ano? Kasi gone are the days na yung mga senador natin ay parang kung yung kanilang behavior ay masasabi natin na statesman-like. Regardless of their political biases. That's di ba? right. In fact, siguro kaya nga nag-lead sa walkout is because of the same analysis by our senators. Bakit? Since day one kasi, na nag-assume sa kapangyarihan itong si Senate President Alan Peter Cayetano, ang lumalabas, puro pursuit of their own interest. Magmula doon sa pagluklok niya sa pwesto bilang Senate President, tapos doon sa pamamahagi ng committee chairmanship. Yes. Di ba? Parang na-shock sila eh. Parang may lahat ng mga key positions. Although this is a tradition, this is a Yes, of normal course. behavior. Pero dito parang garapalan. Sa Senate Blue Ribbon Committee, for example, parang halos na-dominate na nila lahat ng membership ng Senate Blue Ribbon Committee as well as the other key committees. So parang ang mindset ng is they're engaged in a competition. Parang zero-sum game. Yes. Kaya very suspicious eh. Oy, itong kilos na to, makalamang na naman sila. So, dapat harangin natin tayong nasa minority block. Kaya ganun. Tama kayo, naka-align yan doon sa analysis mo, Sir Ox, na parang pansariling interest na lang nila Yes. ang nakikita ng publiko. At Correct. kapwa senador nila, no? Idagdag ko lang, Sir Ox, dun sa sinabi ni Sir Dennis, no? Tamang-tama, pero halos lahat kasi may kanya-kanyang agenda. Yes. May kanya-kanyang Yun agenda. ang I mean, nangingibabaw and that's, talaga eh. that's actually given. Pero if I am basically to really bring back the credibility of the Senate, if I'm Senate President Alan Peter Cayetano, I could have diversified the membership of various committees to show good faith. To show good faith. For example, tignan mo yung composition ng Senate Blue Ribbon. 2-3 doon may pending case. O di kung ako ang minority, ako ang taong bayan, anong gusto mong isipin ko dito? 'Di ba? Sana ang ginawa niya, yung tingin niyang medyo may problema optics-wise, di sana naglagay ka rin din doon. Balansehin. Binalanse mo na Yes, yung minority. Sinama mo rin din si Senator Lacson. Sinama mo rin din halimbawa doon si Senator Ontiveros. So, I mean, in good faith, let's do this, let's work together as one, balansehin natin. Kung ganun yung gagawin mo. Kasi, I think he tried to do that nung pagpapalabas ng video, Sir Dens, nung kay Senator Amy na yung pagdating sa constituent charter change, no? Pero ang basa ko diyan is a classic, role-playing game. Tumayo, syempre, hindi mo naman maki-question si Senator Amy dahil kapatid siya ng presidente. Pero it goes without saying na parang gustong sabihin na nag-strike si Senator Zubiri. Ang dating, kaya kong i-maintain yung balance. Ano yung compromise? Hindi na ipapalabas yung video or i-remove yung video. Pumayag si Senator Amy. Yung strike ng motion ni Senator Zubiri, hindi na rin. So, may compromise agreement. Dahil tumayo at nagsalita si Senator Alan Peter. So, yun yung gusto niyang i-portray nun to balance and parang ipakita niya na hawak ko ang majority, kaya kong mapakiusapan. Pero sana ang move is, tama yung sinabi ni Sir Dennis, they could have diversified the membership ng committees instead of doing that kind of, scenario. Yung composition ng mga komite dapat binalanse, no? Yung distribution, 'di ba? Dala-dalawa, for example, 'di ba? Sa kada komite, dalawa kakampi nila, dalawa doon sa kabila. Then that would in effect will allow them to have what we call a very healthy discussion. That's right. in every
time na or a magkakaroon good working relationship. Precisely. Despite the fact that they belong to two different political camps. Actually, ang gusto kong sabihin, idagdag sa sinabi ni Prof. Eric, is that at this point, dapat hindi na divisive si Senate President Alan Peter Cayetano. Kasi although hindi pa siya secured sa kanyang position as Senate President, ang problema, hindi rin naman siya makakasulong. Lahat ng mga gusto niyang i-push na mga measures o kung naman ang plano niya for the Senate, hindi niya magagawa because sobrang hostile ng ugali ng minority bloc ngayon. Meron ko kontra So dapat ang ginagawa niya nun, ang kanyang position o stance is to become a consensus builder. Naalala ko at this point si Sir Oxy although medyo matagal na to, si Speaker Jose De Venecia. Yeah, Yeah. JDV. Yung mga Rainbow Coalition niya. The late GDV. Okay. Oo, ganun sana ang stance na ngayon ni Senate President Cayetano. No, I can still recall yung panahon ni former Senate President Jovi Salonga. Yeah. Yes. Kahit talagang pillar ng Liberal Party, pero pag nandun sa podium, talagang he tried his best to be balanced in all right. angles, no? Sa lahat ng punto ng discussion. Kasi itong pagbabangayan ng dalawang kampo, mga kaibigan, professors, no? Ang apektado nito hindi lang yung mga sarili nila in effect. Apektado ang sambayan ng Pilipino. Kasi ang trabaho nila hindi magbangayan ayusin ang mga gusot at mga isyong pinag-uusapan that directly affects the ordinary Filipinos. Itong mga nagluklok sa kanila doon sa kanilang mga tanggapan bilang mga senador. In fact, for the past 2 weeks, walang mga trabahong nagagawa sa pananaw ko na may kinalaman sa totoong mandato nila bilang senador. Exactly. Kundi nakapaloob sila ngayon sa konteksto na kung saan mga pangsariling protektahan, kampihan ang nangyayari at nangingibabaw. Yeah. Di ba? Alam nyo, nakakalungkot, Sir Ox, no? Lalo nilang ine-enhance yung lalim ng sigalot din ng mga pro-Duterte at saka ng mga anti-Duterte. Kasi nakikita ko ano yung bangayan dun sa taas nare-reinforce. Right. That's the term that I want to use. Nare-reinforce lalo at lalong lumalalim basically. Lalong lumalalim yung away din na nakakaapekto sa lipunan. Kaya minsan nakakalungkot isipin, nakakatamad at saka magbasa ng mga post sa social media. 'Di ba? Tumitindi lalo yung banggaan ng dalawang side of most of our countrymen pagdating diyan. Totoo yan. Ang laman ng social media, lahat ng digital space is filled with all of these negative, for me, it's a negative energy. And as I speak now, I know, nararamdaman niyo kung paano sa akin tumatagos na parang nakaka-down. Bakit ganito ang nangyayari sa mga mambabatas natin? At idagdag ko sa sinabi mo kanina, Sir Ox, kung ano ba talaga ang trabaho ng mga senador natin. Okay. I'm sure that they are aware na at this point, yung GDP target natin, hindi natin na-meet. PC. Diba? Bagsak na bagsak. Yeah. Tapos, By 3.11% dati ngayon. 2 point something lang yata Yes. Diba? Tapos, hindi pa rin tayo ligtas sa oil crisis. That's right. Nandiyan pa rin yung ill effects ng gera sa gitnang silangan. Yes. Kaya nga, sabi ko, ano bang benepisyo makukuha natin dito sa bangayan ng mga senador natin? Kundi, sila lang makikinabang. And then at the end of the day, tayo nga pa rin. Naghihirap pa rin. Di ba? Kasi ito, tulad niya ng pinag-uusapan natin kanina pa, again, if I may just reiterate, ngayon ang mas nangingibabaw ay hindi yung pag-prioritize ng kanilang mandato at magtrabaho bilang mga senador. Batay doon sa mga pangangailangan ng Pilipino, kundi yung mga sariling interest, yung pagpoprotekta, pagpapanatili sa pwesto, and to perpetuate them in power. Yes. I have my late good old friend Lord Acton once said, alam niyo yun, absolute power corrupts. Absolutely. At any rate. But the political storm does not end there, professors. When we return, we will tackle the intensifying controversy surrounding the reported escape of Senator Ronald Bato de la Rosa and the possible obstruction of justice case being prepared against Senator Robin Padilla. What really happened behind the scenes inside the Senate? And where laws crossed in the process. The discussion continues after this break.
2025 was a meaningful year for Bingo Plus Foundation. As our purpose grew, it was time for a new chapter. Introducing DigiPlus Foundation. Education is the bridge to opportunities. Through the Future Smart program, we empower learners and educators nationwide. At DigiPlus Foundation, we multiply learning for a better future. Healthcare should come with no barriers. Kalusugan Plus delivers medical missions, and Embrace Plus mental health support, which empower every Filipino through compassionate and accessible healthcare. At DigiPlus Foundation, we multiply healing. One patient, one community at a time. Every dream deserves a chance. In Wish Plus, we grant wishes, empowering individuals, families, and communities together with their partners. At DigiPlus Foundation, we multiply hope, dignity, and possibilities. Disasters don't wait. Through the Bayanihan Plus program, we mobilize immediate response and recovery efforts. At DigiPlus Foundation, we multiply the spirit of Bayanihan across the nation. DigiPlus Foundation is committed to delivering on our promise to bring help within everyone's reach. When support becomes accessible, impact doesn't just grow, it multiplies. Madaling pa ba mag-cash in sa Bingo Plus? Sa Bingo Plus. Official partner na namin ng Bayad Center. Easy! License ba yun ng Popcorn? Sa Bingo Plus. Kaya responsible gaming lagi. Ang fun! Gaming? Na may insurance? Sa Bingo Plus. Sa PhilFirst, insured ang wallet mo ng 1 million pesos. Safe nga! Talaga namang... Sa Bingo Plus. Partnered with Bayad Center, licensed by PAGCOR, protected by PhilFirst. Sa Bingo Plus. The best players succeed because they set boundaries. Every great athlete wins with control. Always have a game plan. From questions about accountability and alleged evasion, the spotlight now shifts to Senator Robin Padilla after the CIDG claimed that De La Rosa's departure from the Senate was not accidental, but a coordinated move to avoid authorities. For the details of this developing story, here's the report from Gazi Sari. Posibleng maharap sa reklamong obstruction of justice si Senator Robin Padilla matapos umanong tulungan si Senator Ronald Bato de la Rosa na makaiwas sa mga otoridad. Ayon sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG, hindi lang basta nakisabay si de la Rosa sa sasakyan ni Padilla, kundi isa umano itong coordinated at pre-planned na hakbang para makaiwas sa mga operatiba noong madaling araw ng May 14. Giit ng CIDG, personal na inihatid ni Padilla si de la Rosa palabas ng Senado habang pinaghahanap ito ng mga otoridad kaugnay sa arrest warrant na inilabas ng International Criminal Court o ICC. Dahil dito, naghahanda na ang CIDG na sampahan ng reklamong paglabag sa obstruction of justice law si Padilla at iba pang sinasabing tumulong sa umano'y pagtakas ni De La Rosa. Samantala, nanindigan naman si Padilla na simpleng hitch lamang ang nangyari at wala umano siyang alam sa pupuntahan ni De La Rosa matapos niya itong ibaba sa Makati City. Patuloy namang pinaghahanap ng mga otoridad si De La Rosa matapos mabigong matagpuan sa ilang lugar sa Metro Manila, Bulacan at Pampanga. Para sa The PH Insider on TV, Gazi Sarip, D8 TV. Maraming salamat, Gazi Sarip. Ngayon naman mga profesor, pag-usapan natin itong senaryong kinapapalooban ito ni Senator Robin Padilla at saka ni Senator Bato. May obstruction of justice ba rito? Mas maganda sana kung meron tayo kabugado, but you being political analyst, sige, doon sa punto de vista ng mga political analyst,
napaka-complex ng usapin na to, no? Kasi narinig natin yung side ng nung CIDG na ito nga daw ay paglabas sa isang presidential decree na pinagbabawal yung obstruction of justice. Ang sagot naman ni Senator Robin Padilla, paano naging obstruction of justice yun? Wala namang valid na warrant of arrest. Diba? So wala daw siya nilalabag na batas. So parang mapapakamot ka na ng ulo mo. Ano ba ang dito? Ano ba ang tama dito, no? Kasi nga merong ang petisyon sa Supreme Court na kung saan kine-question ni Senator Bato de la Rosa yung ICC warrant of arrest. Kung dapat, kung valid ba ni-enforce sa kanya yon, ano? So pero pending pa no? Wala pang ruling ang Supreme Court on the merits of that petition. Kaya until now. Yeah, until now. Kaya napaka-critical, Sir Ox, nung magdesisyon yung Supreme Court. Very kasi crucial yun. At the end of the day, I think beyond the legal, kasi narinig natin yung mga legal luminaries, hatidin yung kanilang pagtingin. At the end of the day, everything, yung pagkaka-issue at pagpasok ng ICC, everything's political. Kasi nakalagay naman dun sa provision May. O dahil nakapasok sila, ibig sabihin, pinahintulutan. So, discretion on the part of the President. On the part of... Nasa Malacanang pa rin. Nasa Malacanang pa rin din. So, the fact na pinapasok, the fact na in-honor yung arrest, that says it all. So, tapos na usapan doon. Kasi, hindi naman nakalagay doon na shall Nakalagay May. So, it's within the discretion basically. So, ako yun lang, from whatever perspective, kasi labanan talaga, tagisan talaga ito na liga. Pero ako, plain and simple political question diba? So, kahit saang anggulo mo silipin. Kahit saang anggulo mong silipin Ganon din tingin ko yung pagdating doon sa pagkaka-aresto before noon kay former President Rodrigo Duterte. At the end of the day, yun, political in nature yung galaw. So, I think that the Supreme Court should really very fast and carefully decide upon this case. Kasi this would be a precedence later on the future. Kasi yung usapan, Sir Ox ngayon, parang paano kapag ka dito sa local court, merong iba, can this be used as to weaponize basically kung may kalaban ka, kung merong international court na gustong gagamitin ba yun? And this would be a strong precedence. Ito din yung tanong at yung mga iba nating mga kababayan, bakit hindi sinasampahan ng kaso dito pa rin din? Pwede ba nating sabihin, Sir Ox, na malakas masyado yung Duterte pa rin din. Hindi na sila hindi nakaupo. naman sila nasa administrasyon. Wala na sila sa administrasyon. Kaya yan ang maraming tanong. Yun yung isang, kaya makikita mo hati yung pagtanong ng mga taong bayan din. And not only that, may mga syempre quote-unquote influencers na magaling ding mag-research na ganyan. Kaya nagiging iba yung panahon na rin din ngayon kasi it's being enhanced by the social media. That parang maraming 5, 4, 3, 2, 1, bibilang ka, legal luminaries ka agad kahit. Diba? Pero magugulat ka kasi some points are actually valid and you just have to be critical kung paano mo siya titignan. Correct. Pero sa akin lang, kung yun ang argument ng kampo ni Senator Robin Padilla, na wala na, at saka ni Senator Bato de la Rosa, na wala pa namang valid na warrant of arrest. Kasi dapat ang kanilang argument yata is that there should be a local warrant of arrest. Pero kung ganun sana, hindi na siya nakisakay sa sasakyan ni Senator Robin Padilla, kundi lumakad na lang siya sa harapan sa lobby, tapos dadaan siya sa pintuan, sa main door ng Senate building. Diba? Kaya tuloy na nadidiin si Senator Robin Padilla. Pero ito, speaking of Senator Robin Padilla, well, siguro may pinanghahawakan na ebidensya yung CIDG, no? Sapat ba yun? If I'm not mistaken, CCTV footages yata to. Oo, na parang nakataklob yung ulo ni Senator Bato de la Rosa, no? Yun ang tingin ko pinakamatibay nilang ebidensya dyan. The rest will be testimonial evidence. Oo. Yun na nga yung bang sana para wala ng ganitong issue
sana naglakad na lang sa harap, sinundo siya ng driver niya, sumakay siya sa Sir sasakyan niya. Dance, ang suggestion ko, dapat nag-grab na lang siya. Sir Oo nga, Ox, di ba? nag-grab na lang siya. Or angkas. Oo, angkas. At that time, Angkas. Oo nga, di ba? Oo, pero parang at that time kasi ang higpit ng security ng Senado. Kasi, Habulin nga lang ulit siya. Madaling kasi Hindi, naputukan eh. Pero Sir Ox, Sir Dance, no, di ba? Klaro nung sinabi nun that the police, and we don't know, kasi yun yung sa reports na nakuha natin na they are just there basically to protect the senators because of yung gunshot na narinig. Yun yung instruction kay SILG Remulla, di ba? Pero wala sa usapin na to arrest. Very clear yun ang sinabi. And then, nung tumila, medyo, di ba, nag-die down na, nag-stabilize na, tsaka biglang yun nangyari. So, again, ano yung gusto mong isipin pagdating dyan? Tapos, di ba, may taklog pa. Kasi, kung wala kang tinatago, edi, plain and simple, hindi ka naka-jacket or whatsoever. Kung talagang ganyan, wala kang sasakyan, you could have taken the Grab. O, di ba? Pero, yun eh. At saka, kung ako si Senator Padilla, ito yung tanong ko, alam mo na merong concern dun sa tao dahil nga may pending, may arrest. Eh, ganun pa yung gagawin mo. Diba? Pero sinasabi niya, sino ba naman, kumbaga, ang dating sino ba naman siya para tumanggi, to turn his back on a request of a colleague. Kasi makikisabay lang daw sa kanya. Di ba? Kung ikaw ba yun, Sir Rox, isasabay mo yun. Mag-iisip ako. Kasi baka madamay ako eh. Di ba? Yes. Di ba? Kasi tulad yan. Ngayon, itong recent lang to, yung tila sasampahan na ng kaso tuloy si Senator Robin ng CIDG. So, yun yung mga implikasyon doon. Pero alam mo, Sir Ox, setting aside the legal aspect of this issue, kasi parang nabuo yung istorya na kumpleto ng ingredients tungkol sa pagtakas ni Senator Bato de la Rosa. Parang doon yung pumihit yung narrative. Kasi nag-umpisa doon sa pagdating niya sa Senado para bumoto. Tapos, the next problem was, paano siya papaalisin? Kasi hindi siya pwede magstay sa Senado, tapos na ang session. So, pwede siyang arrestuin, even though kine-question pa nila yung warrant of arrest. So, doon ngayon, itong violence na nangyari sa Senado nung gabi na yon, parang lumalabas, smoke screen siya. Upang makatakas si Senator Bato de la Rosa. At mukhang nagkaroon ng credence o ng kredibilidad yung ganong klaseng analysis nung sumakay nga siya sa sasakyan ni Senator Robin Padilla at mukhang nagkukuble. May smoke screen, tapos patago, sumakay, at hindi na nga siya makita ngayon. So, mukhang naging credible tuloy yung kwento na ganun. Pero, idagdag ko lang, Sir Ox, no? Tamang-tama yung sinabi ni Sir Dennis na ito yung nagdagdag na nagpatong-patong kaya nakaapekto doon sa init ng minority at yung negative perception ng taong bayan. Kasi tandaan natin, all of a sudden, biglang pagkatapos ng 1.5 taon, lilitaw siya. At paglitaw niya, nagpalit ng Senate leadership. So, yung pa lang, ako minority, ako taong bayan, anong gusto mong isipin ko doon? Pangalawa pa, yung smoke screen, ikatlong punto dito, nagbigay ng protective custody ang Senate doon. So, lahat yun naka-apekto. Tapos, tandaan natin, wala pa siyang closure. Tapos, eto na naman, yung pinag-uusapan natin kaninang remote and online virtual approach. So, wala ka pang closure dun sa isa dun kay Bato. Dagdag na naman yan. So, sunod-sunod. Sunod-sunod. Kumbaga man nakakarami na itong majority block. So, the narrative is being aligned that talagang may niluluto yung majority. 'Di ba? So, yun yung talagang it adds fire dun sa takbo ng mga bagay-bagay. Yung kaguluhan doon sa loob, nung nandun yung mga law enforcement at saka yung kampo ng Senado, magulo eh. Pwede ba ito magdulot ng isang krisis sa konstitusyonal? Banggaan ng senador at mga law enforcement.
Well, maaari, no? Pwedeng... Pwede bang tayo humantong doon? For sure matetesting yung yung kapangyarihan ng Senado. Kasi nagre-resist rin sila doon sa kagaya niyan, yung mga legal processes, whether domestic or international. Kagaya pag-serve ng isang international warrant, ang hinala ng majority bloc, yun ang dahilan kung bakit may presence ang NBI. So, yun doon palang banggaan ng mga institutions natin, NBI versus the Senate, led by the majority bloc. So, pero tingin ko hindi pa naman. Baka kinakailangan pa ng siguro mas intense pa o ma-involve pa yung mga iba pang mga institusyon natin tulad ng ehekutibo o kaya ng isa pang ng kamara, for example. Pero I'm hoping na wag na sana humantong sa constitutional crisis. All right. Professor Eric, let's tell the people, our audience, our viewers, straight from the shoulder, how does this affect these controversies now surrounding us? How does this affect the image of the Senate? Napapabuntugin kasi. Honestly, Sir Dens, no? Hindi ko alam kung ano pa yung pwede kong ilarawan sa nangyayari. Kasi sa totoo lang, what is very frustrating on our end, and coming from the middle class, kami na po o tayo na po yung bagong mahirap ngayon, yung mga middle class. Totoo. Sa totoo lang po, because of their own political agenda, ang kawawa talaga yung taong bayan. By kawawa, sana they should stop and start going to the streets, talking to the people, realizing what is really happening on the ground, kung gaano kahirap yung buhay ng tao ngayon. Yung inflation, apektado. Tignan natin, kahit na may universal free tuition fee ka na batas na kinargahan nila, kami, nasa private, nararamdaman namin yan. Hindi namin alam kung ilan pa ulit yung mag-e-enroll sa mga universities sa susunod na taon sa kadahilan ng most of the students coming from the middle class, affected yung parents nila. Affected yung kabuhayan ng parents nila. So, that sort of thing. At pinag-uusapan pa lang natin yung middle class. Paano pa yung mga mas nasa lower classes, Sir Ox? Diba? Na ang immediate solution is, ayan na naman, ayuda na naman. Band-aid solution na naman. Dole out pa. Dole out na naman. At hindi lang yun. Yung dole out ang nakakalungkot, Sir Ox, no? Yung parang, sorry to say, pasensya at pasintabi dun sa term, parang inaatat at lalong pinahihirapan ang taong bayan sa pamamagitan ng, organize muna natin, 300, 400, bababa yung politiko, magsasalita. Tignan nyo yung nangyari. Yung sa TNVS pa lang na subsidy, may namatay, may inatake. At ang tanong dyan, bakit kung magbibigay ka ng subsidy, bakit hindi simultaneous gawin? Kailangan by portion or by group, by target schedule. Nagaantay ba yung kalam ng sikmura, Sir Ox? Correct. Pero at the end of the day, isa lang naman ang tingin ko dyan. That's designed to eventually make the people subservient and submissive to them. It's funneling. Bigyan kita, pero dito ka masushoot ka dito sa embudo na to. Ang bagsak mo dito sa amin, yung loyalty mo. Ang sarap pag-usapan ito pero maganda sa ibang episode natin, talakayan ito. Kulang tayo sa oras. Diba? Yung political implications, lastly, sa administrasyon at oposisyon, nitong mga kontrobersya na to. Sige. Ako, dagdag ko lang, Sir Ox. Itong mga ganito, ang tawag kasi namin dito sa field namin, intra-elite competition. Okay. So, yung mga political elites natin na self-interested ay nagko-compete sila for power, for spoils. Yes. Ngayon, habang sila ay nagko-compete, actually, hindi naman interest ng mga kagaya natin, tayong mga ordinaryong taong nag-iisip nila, kundi interest nila. Paano sila mananatili sa kapangyarihan, paano sila hindi matatanggal bilang Senate President, paano sila magdo-dominate. Hindi yan para sa atin lahat. Totoo. For as long as yung kanilang behavior ay mananatiling ganyan, this kind of behavior does not work for the interest of people like us, ordinary people like us. Kawawa yung ordinaryong one. That's correct. Yep. Kaya sana po sa 2028, ayusin na natin yung pagpili at pagboto.
Tama. Natuto na tayo sana ngayon. Patuloy tayong sinisingil sa every cycle of the elections. So ako, yun din, yung panawagan natin. Sir Dennis, tayo, we've been strong advocate of charter change. Let us not use charter change for the wrong reasons or wrong purpose. Ang ganda ng intention ng charter change to really, push for the much needed systemic reform. Correct. But it should not be within term extension, enhance the power of those dynasties, di ba? And more importantly, the mode is very important. And kung matuloy man siya, kung totoo man, is constitutional convention. Yun yung tingin kong pinaka-okay na mode sana. And yun yung nakakalungkot isipin, sir. Ako sa ngayon, ang immediate na kung personal ako makikiusap sa mga senador, siguro mas maganda pagtuunan natin ng pansin yung mas makabuluhang issue na dapat ay pinagtatrabahuan natin, what it will address or will alleviate the plight and the predicament of the ordinary Filipino people, rather than engaging themselves into a clash na sa bandang huli ang taong bayan, ang mamamayang Pilipino, ang magsasuffer. Ako, ang tingin ko ito ay, again, banggaan ng dalawang kampo. Yes. And apparently, banggaan ng mga naghaharing uri na sa bandang huli, ang pangkaraniwang Juan ang apektado. Yeah, well said. Alam mo, Sir Ox, kung tatakbo kayo, boboto kita. Kaya sabi nila, yung eleksyon, parang ayoko din nun. Kasi ang eleksyon, sabi pa nga nila, ito ay eleksyon lamang ng mga ruling class. That's right. Kasi ang pangkaraniwang mga tulad natin na wala akong puwang dito, doon ay kailangan mo ng maraming kapital. Kaya nga, ang karamihan sa kanila, sorry to say this, but it's the reality, is they want to perpetuate them in power. Exactly. Yes. Diba? Kaya lahat ng kaya nilang gawin para mapanatili sa pwesto, ang hirap kaya bitawan ang poder. Tama ka dyan. Diba? Tama ka dyan, sir. Kaya sana mapakinggan yung panawagan natin. Maraming salamat, Professor Eric. Really a pleasure to have you at the show. First time natin magkasama. And of course, Lodi. Welcome back. Dr. Dennis Coronation. All right, two explosive issues are now shaking the Senate, and both are testing the very core of its credibility. To push for online voting is being justified as modernization, but critics warn it may open dangerous loopholes that weaken transparency and accountability in the legislative process. At the same time, the controversy surrounding Senator Ronald Bato de la Rosa, along with the possible obstruction case involving Senator Robin Padilla, has intensified questions about whether political loyalty is now clashing with the rule of law. These are no longer routine Senate debates. They are high-stakes tests of whether institutions will stand firm or bend under pressure. Good evening. I am Ox Baliado, and this has been the PH Insider on TV. Thank you.